May mga nanay na ipaglalaban ng anak kahit ikamatay nila, pero paano kung ang ipinaglalaban ay isang halimaw? Tahimik ang bayan ng Sta. Rosalia, isang maliit na probinsyang tila nakalimutan ng panahon. Dito walang signal, walang kuryente sa karamihan ng bahay, at ang gabi ay ubod ng dilim, parang mismong langit ay ayaw nang tumingin sa lupa. Pero isang gabi ng Marso, habang ang buong baryo'y mahimbing na natutulog, may nasunog na isang kubo sa gilid ng bundok at sa gitna ng abo, may natagpo ang kalansay ng isang babae. Yakap-yakap ang bangkay ng isang batang babae na hindi pa man tumutuntong ng 10 taon. Walang gustong magsalita. Walang gustong umamin. Pero ang bulong-bulungan, manananggal sila. Mag-ina. At balak na sana silang sunugin ng buong baryo. Ang kwento nating ito ay tungkol kay Aling Norma at sa anak niyang si Jelay, isang mag-inang naninirahan sa matarik na bahagi ng bundok. Mula pa lang sa una, hindi sila tinanggap ng mga tao sa baryo. Bukod sa sila'y galing sa ibang lugar, madalas pa silang mapansin na umiikot sa kabubatan tuwing hating gabi. Si Aling Norma, payat, may kulubot na balat, at may mga mata na parang laging may binabantayan. Si Jelay naman, tahimik, hindi nagsasalita, at hindi lumalabas ng bahay sa umaga. Lagi lang siya sa loob ng lumang kubo nila, nakasilip sa bintana, waring may tinitingnan mula sa malayo. May kulam daw yan, bulong ng isang kapitbahay. Ay, hindi lang kulam. Aswang yan. Yung anak may lahi raw, dagdag ng isa pa. Pero walang pruweba. Puro haka-haka. Hanggang sa may nagsimulang mawala. Unang nawala ang manok ni Mang Eboy. Isang gabi lang, wala nang natira kundi mga balahibo at patak ng dugo sa lupa. Sumunod, alagang baboy ni Aling Cora. Tapos, isang bata, anak ng kanyang kapitbahay, na hindi na nakauwi mula sa ilog. At gaya ng dati, walang nahuli. Walang nakakita. Pero may isang tinuturo ng tanong at takot, ang mag-ina. Si Norma ay may malalim na sugat sa nakaraan. Iniwan siya ng asawa habang siya ay buntis pa lang. Ang sabi ng mga taga-ibang baryo, natagpuan daw ang lalaki, patay at wala ng laman ang tiyan. Mula noon, naging mailap na si Norma sa tao. Lumipat sila ng tirahan, palipat-lipat ng bundok, palaging takas. At sa bawat lugar na kanilang tinitirhan, iisa ang paratang. Manananggal. Pero sino nga ba si Aling Norma sa likod ng mga kwento? Isa ba siyang ina na handang mamatay para sa anak? O isang nilalang na nagtatago sa anyong tao? May isa lang na nagtangkang lumapit sa kanila, si Mang Kadyo, isang matandang mangingisda at dati ring albularyo. Ayon sa kanya, may kakaibang araw sa aura ng mag-ina, pero hindi ito sapat na pruweba na masasama sila. Hindi lahat ng may lihim masama, sabi niya. Baka naman may dahilan. Isang araw, habang namimingwit si Mang Kadyo sa ilog, biglang bumuhos ang ulan. Nagtago siya sa isang malaking punong kahoy, at doon niya nakita si Jelay, lumilipad. Walang katawan mula sa baywang pababa. May pakpak na parang paniki, at mata na pulang-pula sa gitna ng dilim. Hindi siya kumibo. Hindi siya sumigaw. Nang bumalik si Jelay sa katawan niya, para bang wala lang nangyari. Muling bumalik sa kubo, naglakad na parang walang alam. Sa gabing iyon, tumakbo si Mang Kadyo sa mga tao sa baryo. Galit, takot, at kaba ang dala niya. Manananggal nga. Nakita ko na, at gaya ng inaasahan, sumiklab ang sigawan, ang pagkakaisa, at ang pagkakampi-kampi ng mga taong gutom sa sagot. Pinulong nila ang tanod, ang kapitan, at kinabukasan, dinala nila ang gasolinang bote at ang posporo. Plano nilang sunugin ang kubo. Pero bago pa nila maisagawa ang balak, dumating si Mang Kadyo muli, basang-basa at nanginginig. May bagong kwento siyang dala. Hindi sila pumatay. Niligtas nila ako. Nagulat ang lahat. Ayon sa kanya, habang siya'y papunta sana sa kubo para paalalahanan ang mag-ina, sinundan siya ng isang nilalang mula sa gubat. Malaki, mabalahibo, at may ngipin na parang pangil ng buwaya. Halimaw daw.
Ngunit bago pa siya makagat, dumating si Jelay, lumilipad, at nilabanan ang nilalang. Sa dulo, parehong sugatan si Jelay at ang nanay niya. Pinapasok siya sa bahay, at pinahiran pa raw ng gamot. Hindi sila ang may sala, sabi ni Mang Kadyo. Sila ang nagtatanggol. Pero huli na ang lahat. Sa takot ng mga tao, sinugod pa rin nila ang bahay. May nagsiga. May naghagis ng bote. Sumiklab ang apoy at mula sa loob, narinig ang iyak ng mag-ina. Pero wala nang lumabas. Hanggang sa tumahimik ang gabi, at ang amoy ng sunog ay naging parte ng hangin sa buong baryo. Kinabukasan, habang pinapanood ng mga tao ang abo sa lugar, may isang batang babae ang nakita sa paanan ng bundok. Nakaputi. Basa ang damit. At tahimik lang na nakatingin. Tinanong siya kung sino siya. Jelay, mahina niyang sagot. Pero wala na si Norma. At mula sa araw na yon, may mga nagsasabing tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may batang umiikot sa mga bubong ng bahay. Hindi nananakit. Hindi nangunguha. Basta't nakaupo lang, nakasilip at parang may hinahanap. Hanggang ngayon, tanong pa rin ng ilan, nabuhay ba si Jelay? Tao ba siya o halimaw? At ang mas nakakakilabot na tanong, paano kung may anak na siya ngayon? At nasa tabi-tabi lang natin, naghihintay ng gabing muling lilipad, abangan nyo ang buong kwento. Makalipas ang sunog, tumahimik ang buong baryo. Pero ang katahimikang yon, hindi ka panatagan ang dala, kundi ka ba? Lalo't lalo na nang makita si Jelay, buhay at nakatayo sa paanan ng bundok. Dinala siya ng ilang kabataan sa bahay ni Mang Kadyo, ang matandang albularyong tanging nagtanggol sa kanila noon. Walang kumibo sa baryo. Parang walang gustong aminin kung sino ang unang nagsindi ng apoy, kung sino ang unang humusga. At si Jelay, hindi umiiyak. Hindi nagtatanong. Tahimik lang. Pero sa bawat kilos niya, ramdam mo, may hinahanap siyang hindi niya mahanap. At alam niyang hindi na babalik si Aling Norma. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang nagiging bahagi muli ng baryo si Jelay. Pero hindi na siya yung batang tahimik sa bintana. May lamat na sa kanyang mga mata. Parang matanda na ang kaluluwa niya sa kabila ng batang anyo. Pinilit niyang mamuhay bilang normal, tumulong sa mga gawain, maglaba sa ilog, magluto ng kanin sa uling. Pero bawat gabi, hindi siya makatulog. Laging may aninong gumagala sa panaginip niya, mga matang pula, balat na balahibo, at isang boses na paulit-ulit na bumubulong, hindi pa tapos. Babalikan kita. Isang gabi, habang nag-igib siya ng tubig sa poso sa likod ng bahay ni Mang Kadyo, may narinig siyang lagaslas ng tubig mula sa ilog. Sa kabila ng dilim, may kumikislap na ilaw sa ilalim ng tubig. Parang liwanag ng bituin na naligaw sa ilog. Lumapit siya, dahan-dahan. At sa mismong gitna ng agos, may nakita siyang isang nilalang, mukhang tao, pero may kaliskis sa balat, mahahabang buhok na tila gawa sa tubig, at mga matang kumikislap na asul. Isang syokoy. Jelay, tawag nito. Ako si Danaw. Ako ang tagabantay ng ilog na to. At tagapagsalita ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Napaatras siya, pero hindi siya tumakbo. Hindi ikaw ang panganib. Hindi rin ang iyong ina. May mas malaki. Mas malupit. At matagal nang nagtatago sa lupain ito, bulong ng syokoy. Ayon kay Danaw, ang bundok na kinaroroonan ng bahay ni Jelay ay dating pinamumugaran ng isang makapangyarihang aswang, isang matandang lalaking pinataob ang buong tribo ng mga engkanto noong unang panahon. Tinawag siyang si Kalting, tagapagdala ng dilim. Sa tagal ng panahon, naitaboy siya ng mga diwata at albularyong sinauna. Ngunit hindi siya tuluyang nawala, isinumpa lamang at ikinulong sa isang selyo ng mutya, isang batong itim na hugis itlog, na ang tagapangalaga ay walang iba kundi ang angkan ni Aling Norma. Ang ina mo, patuloy ni Danaw, hindi manananggal sa pinanggalingan niya. Isa siyang tagapangalaga ng mutya. Niligtas ka niya sa sumpa.
Pero ngayon nawala na siya at ang mutya, nasa'yo na. Hindi naniwala si Jelay sa una. Hindi siya nilalang. Hindi siya tagapagligtas. Isa lang siyang batang babae na minahal ng nanay niya. At ngayon, siya'y mag-isa. Pero nang magising siya kinabukasan, may kakaibang marka sa kanyang palad, hugis bituin, mainit sa pakiramdam. At sa ilalim ng kanyang kutson, may maliit na kahong kahoy. Doon nakatago ang itim na batong binanggit ng Shokoy, matigas, mabigat, at tila nabubuhay sa bawat hawak niya. Pakiramdam niya ay may bahagi ng kaluluwa niya ang hinihigop nito. Sa gabing iyon, lumapit siya kay Mang Kadyo. At sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang totoo, ang gabi ng sunog, ang halimaw na nilabanan niya, at ang paalala ng kanyang ina na huwag bibitawan ang batong itim. Tahimik si Mang Kadyo habang nakikinig. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang lumang aparador ang isang lumang aklat ng orasyon, kulay tsokolate na halos mabulok na sa katandaan. Sa gitna ng aklat, may litrato ng isang babae na kamukhang-kamukha ni Aling Norma, mas bata nga lang. "Nanay mo yan," sabi niya. "Isa siyang diwata ng lupa bago pa siya naging tao. Pumili siya ng pagkatao para mapangalagaan ang mutya, at ikaw ang anak niyang isinilang na may dugong inkanto." Parang gumuho ang mundo ni Jelay. Lahat ng inaakala niyang totoo, biglang nag-iba. Hindi siya normal. Hindi siya basta tao. Kaya pala lagi siyang gising tuwing gabi. Kaya pala hindi siya pinapaaraw. At kaya pala, sa bawat galit niya, parang may apoy na bumubulong sa dibdib niya. "Hindi ka manananggal, Jelay," bulong ni Mang Kadyo. "Pero kung hindi mo pipiliing lumaban, baka lamunin ka ng sumpa na yon. At kapag muling bumalik si Kalting, ikaw ang hahanapin niya." Nagsimula na ang pagbabantay. Araw-araw, tinuturuan siya ni Mang Kadyo kung paano gamitin ang orasyon, kung paano pakalmahin ang mutya, at paano ipikit ang isip sa panawagan ng dilim. Pero mahirap. Kapag gabi, napapanaginipan niya ang tinig ng isang lalaki, malalim, malamig, at puno ng galit. "Ibalik mo ang akin," paulit-ulit nitong sambit. "Ikaw ang susunod." Isang gabi, habang siya'y nag-ensayo ng orasyon, biglang tumigil ang hangin. Tumahimik ang paligid. At mula sa likod ng puno, may batang lalaki, nakasuot ng puti, walang sapatos, at may mga mata na parang salamin. "Alam mo bang hindi lang isa ang mutya?" tanong ng bata, malamig ang boses. "Isa lang yan sa 7. At kapag nahanap ko ang iba, wala nang makakapigil sa kanya." Napasinghap si Jelay. Sino ang batang ito? At ano ang sinasabi niyang 7? Hindi pa tapos ang laban. Simula pa lang ito ng digmaan ng mga nilalang na matagal nang nakalimutan, at siya, isang batang babae, ang naging susi ng lahat. Simula nang lumabas ang batang may malamig na boses at matang parang salamin, hindi na muling naging panatag si Jelay. Tuwing gabi, kahit anong dasal ang bigkasin niya, pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Kahit sa araw, habang naglalaba o nag-igib, may aninong sumusulpot sa gilid ng paningin niya. Parang may kung anong bumubulong sa hangin, paulit-ulit, "Ikaw ang susi, ikaw ang susi." Pero ang mas mabigat kaysa sa banta ng mga nilalang, ay ang banta ng kanyang sariling puso. Madalas, habang mag-isa sa silid, naiisip niya si Nanay Norma, kung buhay pa kaya ito kung hindi siya naging pabigat. Kung hindi sana siya isinilang bilang isang nilalang na may kakaibang dugo, marahil ay buhay pa ang ina niya. Marahil ay simple lang ang buhay nila. Marahil, hindi nila kinailangan magtago, magpalipat-lipat, at mamuhay sa takot. "Bakit ako?" tanong niya sa sarili. "Bakit ako ang anak ng isang diwata? Bakit ako ang may hawak ng mutya? Gusto ko lang maging normal, gusto ko lang ng nanay." Gabi-gabi siyang umiiyak, patago, habang hawak ang batong itim. Hindi niya alam kung ito'y biyaya o sumpa. Kapag nilalapit niya ito sa dibdib niya, parang may init na yumayakap sa kanya, tila yakap ng kanyang ina. Pero kasabay rin yon ay kirot, sapagkat ito rin ang dahilan ng lahat ng kanilang pagdurusa.
Isang madaling araw, habang pilit niyang inaayos ang sarili, biglang nagising si Mang Kadyo at sinalubong siya sa sala. May malamig na simoy ng hangin at nagkatinginan silang dalawa. May dumaan dito, bulong ni Mang Kadyo. Hindi mo naramdaman? Dumaan sa may punso. Iniwan ng alingas-ngas. Paglabas nila, nakita nilang may itim na usok sa may gubat, at sa lupa, may mga marka ng malalaking paa, hindi pang tao. At sa gilid ng puno ng mangga, may balat ng ahas pero kulay pula. Hindi ito basta halimaw, sabi ni Mang Kadyo. Ito ay sugo. Isa sa mga anak ni Kalting. Isa na namang babala. Habang lumalala ang mga gabi, napansin ni Jelay na ang mga batang kalaro niya sa baryo ay hindi na lumalapit sa kanya. May ilan sa kanila ang sinabihan ng mga magulang na huwag siyang kausapin. May mga nanay na dumadaan sa kabilang kalsada para lang hindi siya makasalubong. Ang iba, tahasang nagsasara ng pinto kapag napapadaan siya. Masakit. Lalo na't kahit anong pilit niyang magpakumbaba, kahit anong kabutihan ang gawin niya, hindi pa rin sapat. Sa mata ng marami, anak pa rin siya ng isang halimaw. Isang hapon, habang nag-igib siya ng tubig sa poso, sinundan siya ng batang Siriya, isang batang nakatulong niya sa pag-aalaga ng kambing ng kapitan dati. Dahan-dahan itong lumapit at inabot sa kanya ang isang maliit na kwintas na may kabibe. Para sa'yo to, sabi ng bata. Galing yan kay Lola. Sabi niya sa mga anak ng buwan daw yan. Sabi niya, hindi ka masama. Hindi lahat ng kakaiba masama. Napaiyak si Jelay. Isang munting bagay lang ang kwintas, pero sa sandaling yon, parang gumaan ang loob niya. May isang taong naniwala. Ngunit sa sumunod na gabi, habang hawak niya ang kwintas at nakaupo sa may gilid ng kubo, biglang nagbago ang hangin. Nawala ang amoy ng damo, napalitan ng amoy asupre. At mula sa kakahuyan, may mga matang sumulpot, 3, 5, 7. Hindi lang isa. Sila na. May mga nilalang na kulay abo ang balat, mahahabang kuko, at mga mata na walang puti, puro dilim lang. Dahan-dahan silang lumapit, gumagapang sa lupa na parang mga hayop. Mabilis ang tibok ng puso ni Jelay. Tinawag niya si Mang Kadyo, pero bago pa siya makalapit sa pinto, tumalon ang isa sa mga nilalang at sinubukang agawin ang batong itim mula sa kanyang kamay. Ang mutya! Ibigay mo, sigaw ng nilalang, boses na parang basag na salamin. Hinawakan niya ng mahigpit ang bato. Pero nang makita niyang papalapit pa ang 5, hinugot niya mula sa bulsa ang kabibeng ibinigay ni Ria. Sa di may paliwanag na paraan, kumislap ito. At nang itapat niya sa hangin, biglang sumiklab ang liwanag, puting apoy na parang liwanag ng buwan. Ang mga nilalang ay nagsisigaw. Nanginig sila sa lugar na paatras, at dahan-dahang nawala sa ulap ng itim na usok. Humihingal si Jelay, nanginginig habang yakap ang mutya at kabibe. Lumabas si Mang Kadyo, nanginginig din at agad siyang yakap. Ang kabibe hindi ito basta palamuti. Iyan ay sa lahi ng mga bantay araw. Lahi ng mga diwata ng tubig. Ibig sabihin, may iba pang tumutulong sa kanya. May mga nilalang na kumikilala sa kanya, hindi bilang halimaw, kundi bilang tagapagligtas. Pero kasabay ng pagdami ng mga kaibigan, mas lumalalim ang banta. Mas madalas ang mga atake. Mas madilim ang mga panaginip. At sa kanyang mga panaginip, palaging naroroon ang batang lalaking may malamig na boses. Nakaupo ito sa isang trono ng buto, nakangiti, at paulit-ulit ang sinasabi, bago kita kunin ipapalasap ko muna ang pagkawala. At isang umaga, pagkagising ni Jelay, hindi na niya nakita si Mang Kadyo. Nakalapag lang sa mesa ang lumang aklat ng orasyon, at ang mutyang bato ay nagbabaga na naman. Simula pa lang ito ng totoong laban. Pagkagising ni Jelay sa umagang yon, naramdaman niya agad ang pagbabago sa paligid. Wala ang tunog ng mga ibon, wala ang kaluskos ng mga dahon, at higit sa lahat wala si Mang Kadyo. Tumayo siya agad at hinanap sa paligid. Sa kusina, wala. Sa likod ng bahay, wala rin.
Ang natagpuan niya lang ay ang lumang aklat ng orasyon na nakapatong sa mesa, at sa tabi nito, isang maliit na dahon ng laurel, tila iniwan bilang huling paalala. Alam niya ang kahulugan yon, maghanda ka. Hindi na ako makakabalik. Hindi niya alam kung buhay pa si Mang Kadyo o kinuha na rin ng kalaban. Pero isang bagay ang tiyak, mag-isa na siyang haharap sa mga susunod. Kinausap niya si Ria, ang batang nagbigay sa kanya ng kabibe. Sa murang edad nito, hindi man nito alam ang buong bigat ng laban, alam nitong may kakaiba sa paligid. May mga hayop sa gubat na parang nababaliw, kwento ni Ria. Yung kambing namin, kinagat ang sarili niya. Yung mga ibon, di na bumabalik sa sanga. Kasabay ng mga kwentong ito ang panibagong takot sa baryo. Sa kalapit na barangay, may nawawala na namang bata. Sa ilog, may bangkay ng kalabaw na natagpo ang wala ng laman ang loob. At isang gabi, ang ilaw ng buong baryo ay sabay-sabay na nagpatay. Wala ni isang kandila ang nagliyab. Parang may pumatay sa liwanag mismo. Sa gabi ring iyon, habang yakap ni Jelay ang batong mutya, at ang kabibe sa kanyang dibdib, may malakas na hampas ng hangin sa bubong. Hindi siya makagalaw. Sa dilim, may narinig siyang boses ng babae, hindi niya ina, kundi malamig, pabulong, tila nalulunod. Anak ka ng liwanag, pero ang anino ay nasayo rin. Pili ka, Jelay. Sino ang handa mong isakripisyo? Nagwala ang mga alon sa ilog. Nagkalampagan ang mga bintana. Bumukas mag-isa ang aklat ng orasyon at ang mga letra sa pahina ay kusang nagliyab, hanggang sa isang salita lang ang naiwan, pasanin. Kinabukasan, bumalik si Danau, ang Shokoy na minsang nagpakita sa kanya. Lumitaw ito sa may gitna ng ilog, sugatan, duguan ang mga kaliskis. Hinahanap ka nila, Jelay, bulong niya. Hindi lang nila gustong angkinin ang mutya. Gusto ka nilang alukin. Gusto ka nilang akitin. At kapag pumayag ka, ikaw na mismo ang magiging pinto ng kadiliman. Lumuhod siya sa harap ng ilog. Paano ko lalabanan to? Ako lang to, bata lang ako. Wala akong pamilya, wala akong kakampi. Tumingin si Danau, mahina ang boses. May dugo kang diwata. May puso kang tao. At yang puso, kapag pinili mong manatili sa kabutihan, mas matibay kaysa sa itim na mahika. Pero kailangan mong piliin. Hindi sa pilitan to, Jelay. Kailangan mong piliin na maging ilaw kahit napapaligiran ka ng dilim. Dala ang lakas ng payong iyon, sinimulan niyang pag-aralan muli ang mga orasyon. Pinagtuunan niya ang mga pahinang hindi pa nasusunog. May mga salita roong hindi niya maintindihan, pero kapag binibigkas niya, parang may sumasagot mula sa ilalim ng lupa, boses ng mga nauna pa sa kanya. Sa bawat gabi ng pag-ensayo, bumabalik ang boses ng batang lalaking may mata ng salamin. Gusto mong iligtas ang lahat, pero sarili mo, hindi mo mailigtas. Tandaan mo, Jelay, ikaw ang magiging dahilan ng pagkamatay ng mga mahal mo. At isang gabi, totoo ang banta. Naabutan niya si Ria sa gilid ng kakahuyan, nakahandusay, walang malay, at may marka ng kamay sa leg. Parang may sinubukang kunin ang hininga nito. Sa tabi ng katawan ni Ria, may isang sulat na isinulat gamit ang putik at dugo, isa pa. Isa lang. Ibigay mo ang mutya. Napahagulgol si Jelay. Dinala niya si Ria sa albularyo sa kabilang baryo, at sa awa ng Diyos, nakaligtas ito. Pero habang pinupunasan niya ang noo ng kaibigan, hindi niya maiwasang sisihin ang sarili. Bakit pati siya nadamay? Kung wala ako, walang gulo, bumalik siya sa kanilang kubo na may mabigat na dibdib. Wala na si Mang Kadyo. Halos patay si Ria. At ang mga tao sa baryo, ngayon, tahimik lang, pero ramdam niya ang panibagong takot sa kanilang mga mata. Hindi na siya pinagtatabuyan, pero hindi rin siya nilalapitan. Parang may harang sa pagitan niya at ng buong mundo. Sa gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng buwan, iniisip niya ang huling araw nila ni Nanay Norma. Yung gabing tinangka silang sunugin. Yung gabing yakap siya nito habang sinusunog ang paligid.
Kahit ano mangyari, Jelay, bulong ng kanyang ina noon, ikaw ang huli kong panalangin. Buhay ka. Kaya mong magdesisyon kung magiging liwanag ka o anino. Sa luhang bumagsak mula sa mata niya, nakita niyang ang batong itim ay muli na namang nagbaga. Pero sa pagkakataong ito, hindi pula kundi bughaw. Maliwanag. Malamig. Nakakatakot. At sa malayo, sa may taas ng bundok, may apoy na sumiklab. Isang tore ng apoy na parang nagsasabing, malapit na kami. Gumapang ang kaba sa puso niya. Alam niyang hindi pa ito ang huling gabi. Pero alam din niyang malapit na. At sa pagitan ng mundong ito at ng dilim, isa lang ang natitirang nakatayo. Siya. Si Jelay. Ang batang mag-isa, sugatan, pero buhay. At sa katahimikan ng gabi, bumulong ang hangin, ikaw ang huling ilaw. Huwag kang pumikit. Kinabukasan ng madaling araw, habang naglalakad si Jelay papunta sa ilog, may kakaibang katahimikan sa hangin. Walang tunog ng kuliglig. Wala ring huni ng ibon. Para bang ang buong kalikasan ay huminto sa paghinga. Sa gitna ng katahimikang yon, nakaramdam siya ng lamig na parang gumagapang sa buto. Sa tabi ng ilog, nakita niya si Danaw, ang Shokoy. Nakaupo ito sa ibabaw ng isang bato, malamlam ang tingin, duguan ang gilid ng tagiliran. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit bago pa siya makalapit, nagsalita si Danaw, mahina, tila naubusan ng lakas. Jelay, may kailangan kang malaman. Hindi lahat ng pinaniniwalaan mo, totoo. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Ang ina mo, tumigil si Danaw, nilunok ang pag-aalangan. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Tumigil ang oras. Biglang bumigat ang paligid. Hindi makapaniwala si Jelay. Hindi nagsisinungaling si nanay. Mahal niya ako. Iniligtas niya ako. Tumango si Danaw, nanginilid ang luha. Mahal ka niya. Pero hindi lang ikaw ang dahilan kaya niya ipinagtanggol ang mutya. May utang siya. Utang na hindi niya binayaran at ngayon, ikaw ang sinisingil. Magsasalita pa sana si Danaw, nang biglang may sumabog na putik sa tabi ng kanyang mukha. Isang anino ang biglang sumulpot sa gilid ng gubat, isang nilalang na tila gawa sa abo at apoy. Bago pa man makalapit kay Jelay, bumangon si Danaw at itinulak siya palayo. Tumakbo ka. Hindi pa ito ang oras mo. Hindi na siya lumingon. Tumakbo siya pabalik sa kubo, hawak ang kabibe sa kanyang leg, ang mutya sa kanyang palad, at ang tinig ni Danaw sa kanyang isip. May utang si nanay. Hindi siya nakatulog ng gabing yon. Sa kanyang pagkakatulog, narinig niya muli ang tinig ng batang lalaking may malamig na boses. Ngunit ngayon, mas malinaw. Mas malapit. Nakita mo na ang simula. Gusto mong malaman ang totoo? Buksan mo ang aklat. Pagbangon niya, dinala niya ang lumang aklat ni Mang Kadyo sa may bintana. Nang binuklat niya ito, lumagpak ang isang lihim na sulat, kakaiba ang papel, gawa sa balat ng puno. Doon, nakasulat sa lumang sulat kamay ang mga katagang, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay wala na ako. At handa ka nang malaman ang katotohanan. Jelay, anak kita. Pero hindi ako ang tunay mong ina. Tumigil ang kanyang paghinga. Hindi niya maintindihan. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat, pilit hinahanap ang paliwanag. Hindi raw siya anak ni Norma. Pero ang mga alaala, ang mga yakap, ang lahat ng sakripisyo. Pinulot kita sa gubat ng panugpoy. May apoy sa paligid, at ikaw ay isang sanggol na hindi nasusunog. Alam kong hindi ka basta-basta. Itinuring kitang akin. Ininatan kita bilang sarili kong anak. Pero sa totoo, ikaw ang huling binhi ng lahi ng ulilang buwan. Lahi ng ulilang buwan. Hindi ito nabanggit kahit kailan. Nagpatuloy ang sulat, ang iyong ina ay isang diwata. Ang iyong ama ay si Kalting. Nanhina ang tuhod ni Jelay. Nalaglag ang aklat sa sahig.
Napaupo siya sa lupa, napapikit, nanginginig ang buong katawan. Anak siya ng halimaw. Yung halimaw na gusto niyang labanan. Yung nilalang na nais sirain ang mundo. Yung kaluluwang nasa likod ng lahat ng kasamaan siya ang pinanggalingan niya. Hindi, bulong niya. Hindi ako siya. Hindi ako tulad niya. Ngunit habang umuulan sa labas, habang kumikislap ang kidlat at dumadagundong ang kulob, may ibang sigaw siyang naririnig. Sigaw ng mga taong takot. Sigaw ng mga hayop na nagwawala. Sigaw ng mga kaluluwang ginising ng katotohanan. Lumapit siya sa bintana. Sa dulo ng gubat, sa tabi ng punso, may mga aninong nagsasayaw. Pabilog. Paikot. Parang ritual. At sa gitna nila, may isang nilalang na halos 6 na talampakan ang taas, nakabalabal, may mga mata na kumikislap ng asul at pula, tila apoy at yelo sa iisang tingin. Ang tinig nito'y umalingaw-ngaw, kahit hindi niya alam kung papaanong dumaan sa hangin ang tinig na walang bibig. Bumalik ka sa amin, Jelay. Anak ka ng gabi. Anak kita. Napaatras siya. Sumakit ang dibdib niya. Parang may apoy sa loob ng kanyang puso na pilit niyang pinapatay, ngunit lalong lumalakas. Sa gabing yon, dumating si Rhea. Namumutla. Nanginginig. Jelay, may kailangan akong aminin. Dahan-dahan siyang lumapit, bitbit ang isang lumang palaspas. Hindi ko ito sinabi sa'yo. Ang lola ko dati siyang bantay ng isa sa 7 mutya. At bago siya namatay, pinasa niya sa akin ang palaspas na ito. Hindi lang ito anting-anting, ito ang pangtakip. Pangharang. Sa katotohanan mo. Hinila niya ang kanyang manggas, at ipinakita sa kanya ang marka sa braso, parehong marka ng bituin na nasa palad ni Jelay. Bantay ako, Jelay. Pero hindi mo kaaway. Pinadala ako dito para bantayan ka kung kakayanin mong pigilan ang dugo ng iyong ama. Naiyak si Jelay. Pinagkatiwalaan niya si Rhea. Minahal niya ito bilang kapatid. Ngunit ngayon, kahit ito'y may itinatago. Lahat sa paligid niya, puno ng kasinungalingan. Tumalikod siya. Hawak ang mutya sa isang kamay, ang kabibe sa kabila. Umiikot ang ulo niya. Parang lumiliit ang mundo. Lahat kayo nagsinungaling, mahinang bulong niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, takot, at galit may isang tanong na umuukit sa kanyang puso. Kung ako ang anak ng dilim, may karapatan ba akong maging liwanag? Hindi niya alam ang sagot. Pero alam niyang kailangan na niyang pumili. At sa kalayuan, mula sa ulap na kulay itim, may isang matang dumilat sa langit. Isang mata lang. Malaki. Pula. At sa pagdilat ng matang iyon, nagsimulang lumindol sa ilalim ng lupa. Simula pa lang ito. Ang buong baryo ng Sta. Rosalia ay balot ng kakaibang katahimikan. Walang alingaw-ngaw ng tahol ng aso, walang ingay ng kuliglig, tanging hangin lang na malamig at tila may buhat na sumpa. Nasa itaas ng burol si Jelay, suot ang lumang balabal ni Aling Norma, at hawak ang mutyang itim sa isang kamay, ang kabibe ni Rhea sa kabila. Sa likod niya, si Rhea ay nakayuko, tahimik pero handa. Sa kabila ng lahat ng revelasyon, pinili pa rin itong samahan siya. Bantay man ako, sabi niya, kaibigan mo pa rin ako. At sa gabing iyon, hindi sapat ang mga salita. Tanging ang lakas ng loob at pananampalataya sa isa't isa ang kanilang sandata. Bumuka ang langit at bumagsak ang unang patak ng ulan, hindi tubig kundi abo. Mula sa itim na ulap ay bumaba ang mga anino, mga nilalang na walang mukha, mahahaba ang kamay, at may mga pakpak na parang balat ng paniki. Tila sila ang mga anak ng dilim, mga sugo ng halimaw na matagal nang inaasahang magbabalik. Sa gitna ng kagubatan, bumuka ang lupa. Mula roon ay sumulpot ang isang nilalang na pinangarap lang sana ni Jelay na hindi niya kailanman makikita, si Kalting. Mataas, mahaba ang buhok, at ang balat ay parang pinagtagpi-tagping anino. Wala siyang bibig, ngunit ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Jelay, bulong nito.
Dugo ko ang bumuhay sa iyo. Ako ang simula mo. Ako rin ang wakas mo. Ibigay mo ang mutya. Tanggapin mo ang kapangyarihan. Nanlalamig ang katawan ni Jelay. Sa harap niya ay ang pinagmulan ng kanyang takot, ng kanyang mga bangungot, ng buong kaguluhan ng kanyang buhay. At sa puso niya, naroon pa rin ang pagkalito, ang galit, ang hinanakit. Pero kasabay ng lahat ng iyon ay isang tinig ng kanyang ina, si Aling Norma. Ang dugo ay hindi ang tumutukoy kung sino ka kundi ang mga pinipili mong gawin. Umigting ang tibok ng kanyang puso. Humakbang siya, palapit sa halimaw. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagkubli. Kung ako man ay galing sa iyo, sigaw niya, hindi ibig sabihin ikaw na rin ang magiging kinabukasan ko. Hinampas ni Kalting ang lupa, at sa isang iglap lumindol. Ang mga puno ay natumba, ang lupa'y bumuka, at mula sa ilalim ay umakyat ang mga nilalang ng gabi. Ang mga mata nila ay pula, at ang mga bunganga ay lumuluwa ng itim na usok. Lumapit si Rhea, pinahiran ng dugo ang kanyang palaspas, at itinulak ito pasalubong sa hangin. Sumiklab ito sa liwanag, at ilang nilalang ay natupok sa apoy. Mabilis! Gamitin mo ang mutya, sigaw niya. Pinagbigkis ni Jelay ang mutya at ang kabibe. Nang hawakan niya ito ng magkasama, may liwanag na umapaw mula sa kanyang dibdib, liwanag na bughaw at puti, tila sinag ng buwan at bituin. Naramdaman niyang may lakas sa loob niya na dati hindi niya magamit. Hindi ito basta mahika. Ito'y pagpili. Si Kalting ay sumigaw, at sa kanyang galit ay bumalot ang buong paligid sa dilim. Hindi na makita ang langit. Ang mga puno'y naging abo. Ang hangin ay naging apoy. Tinawag niya si Jelay ng buong lakas, ako ang iyong ama. Ako ang kapangyarihang nananahan sa dugo mo. Huwag mong sayangin. Hindi mo ako pag-aari, sagot ni Jelay, umiiyak habang nakatayo sa gitna ng kaguluhan. At kung kailangan kong mawala para maputol ang sumpa mo, gagawin ko. Itinaas niya ang mutya. Sumigaw siya ng isang orasyon na minsang itinuro ni Mang Kadyo, at sa isang iglap, ang liwanag ay sumabog sa buong kalangitan. Napaatras si Kalting, nagtili ang mga anino, at ang lupa ay muling lumindol, pero ngayon, tila paalis, hindi paakyat. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang sakit. Ang katawan ni Jelay ay nagsimulang manginig, at ang balat niya ay naglalabas ng liwanag. Napasigaw siya. Lumapit si Rhea, pilit siyang hawak, pilit siyang pinipigilan. Jelay! Tama na! Mamamatay ka! Hindi ito lang ang paraan, ngunit bago siya tuluyang matupok sa sarili niyang kapangyarihan, may liwanag na biglang bumalot sa paligid. Mula sa alapaap, bumaba ang hugis ng isang babae, maputi, mahaba ang buhok, at ang mga matay puno ng liwanag. Si Aling Norma. Anak, bulong niya, hindi mo kailangang mamatay para lang ipakita kung sino ka. Buka na. Buka na dahil pinili mong mahalin kahit ikaw ay sugatan. Hinawakan ni Norma ang kamay ni Jelay. Ang liwanag ay naging mas malinaw, mas payapa. At si Kalting. Sa huling hiyaw ng galit, ang kanyang anyo ay natunaw sa hangin, sinama ng mga aninong nawalan ng pinagmulan. Tumigil ang ulan. Bumalik ang tunog ng kuliglig. Bumalik ang liwanag sa buwan. Nahulog si Jelay sa lupa, hinang-hina. Tumakbo si Rhea at niyakap siya ng mahigpit. Panalo tayo, mahina niyang sabi. Ngunit bago tuluyang magsara ang gabi, sa may gilid ng gubat, isang batang lalaki ang muling sumulpot, ang batang may malamig na boses at mata ng salamin. Nakatayo siya roon, tahimik, nakangiti. Kayo ang nanalo ngayon, bulong niya, pero hindi lang isa ang anak ni Kalting. At sa isang iglap, naglaho siya sa dilim. Iniwan ng isang piraso ng putik sa lupa, hugis mata. Ang laban ay natapos pero hindi pa tapos ang lahat. Sa pagtila ng ulan ng abo, dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa baryo ng Sta. Rosalia. Ngunit iba na ang katahimikang ito. Hindi na ito katahimikan ng takot,
kundi ng pagod, ng luwag, ng mga kaluluwang nakaligtas sa dilim. Si Jelay, nakahiga sa damuhan, hawak pa rin ang mutya na ngayoy malamig at tahimik na sa kanyang palad. Sa tabi niya si Ria, yakap siya na parang ayaw na siyang bitawan. Pareho silang sugatan, parehong napagod, parehong halos hindi makapaniwala sa natapos na bangungot. Pero isa lang ang malinaw, buhay sila. Ilang oras ang lumipas bago dumating ang mga tao mula sa baryo. Marami ang lumapit na may kaba sa mukha, pero may ilan na lumuhod sa harap ni Jelay at tahimik na nagsabing, patawad. Hindi lahat ng sugat ay mula sa halimaw. May mga sugat na dulot ng panlalait, paghusga, at pananahimik. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili pa rin ni Jelay ang iligtas ang mga taong minsang sinunog ang kanyang mundo. Mula sa araw na yon, unti-unti nang naging iba ang tingin sa kanya. Hindi bilang anak ng manananggal, hindi bilang tagapagdala ng sumpa, kundi bilang tagapagtanggol. May ilan pa ring nanatiling tahimik, may ilan pa ring hindi siya lubusang tinanggap, pero hindi na mahalaga. Dahil sa wakas, nahanap na ni Jelay ang kanyang sarili, at sapat na yon. Ilang linggo matapos ang laban, habang naghuhugas sila ni Ria sa ilog, biglang lumitaw muli si Danau, buhay at mas mukhang payapa na. Ang mutya, ani Danau, ay natulog na muli. Pero bantayan mo ito. Dahil kung may mutya, may tukso. At kung may liwanag, laging may aninong susunod. Tumango si Jelay. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang may iba pang anak si Kalting, may iba pang nilalang sa dilim. Pero hindi na siya natatakot. Dahil hindi na siya mag-isa. Si Ria ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi na lang tagabantay, kundi kapatid. Kaibigan. Sa bawat gabi, magkasama silang nagdarasal. Nagbabasa ng aklat ni Mang Kadyo. Tinuruan nila ang mga batang tumira sa baryo ng mga panangga, ng mga orasyon, ng lakas ng loob. Hindi para makidigma, kundi para matutong pumili. Sapagkat ang tunay na laban ay hindi lang sa labas, kundi sa sarili. Minsan, habang nag-iisa si Jelay sa burol, binalikan niya ang lahat. Ang sunog. Ang pagkamatay ni Aling Norma. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Ang hirap ng pagpili. Napaiyak siya, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa pasasalamat. Dahil kahit napakaraming sugat, kahit napakaraming tanong may naiwan pa rin siyang bagay na buo. Ma, bulong niya, habang nakatingin sa langit, salamat sa pagmamahal mo. Kahit hindi ikaw ang nagluwal sa akin, ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Kahit ako'y anak ng dilim, pinalaki mo akong may puso. Isang ihip ng malamig na hangin ang dumaan, at sa loob ng isang iglap, naramdaman niya ang yakap ng isang alaala, mainit, mapagkalinga, at pamilyar. Tumitig siya sa langit at mumiti. Mula noon, naging tahimik na muli ang baryo. Pero may bagong simula. Ang mga matatanda ay muling nagtanim sa bukid. Ang mga bata ay natutong magsindi ng kandila tuwing gabi. At sa gitna ng baryo, itinayo ang isang maliit na kubo, hindi simbahan, hindi palasyo. Isang tahanan ng kaalaman, ng panalangin, at ng alaala. Doon itinago ang mutya. Sa loob ng kahong-kahoy na may ukit ng araw at buwan. Hindi para itago ang kapangyarihan, kundi para ipaalala sa lahat na ang liwanag ay laging may kakambal na dilim. At ang pinakamahalagang laban ay kung paano ito pagtagumpayan. Dumaan ang panahon. Si Jelay ay hindi na bata. Pero sa kanyang mata, nananatili ang apoy ng tapang at kabutihan. Hindi niya kinalimutan kung sino siya. Hindi niya ikinahiya kung kanino siya nanggaling. Pero higit sa lahat, pinili niyang maging iba. At minsan, sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng katahimikan ng bundok, may naririnig siyang mga bulong. Hindi boses ng halimaw, kundi mga dasal, mga panata, at mga salitang tila mula sa kanyang ina. Hindi ka ipinanganak para sirain ang mundo. Ipinanganak ka para baguhin ito. Sa dulo ng lahat, sa dulo ng sakit, at sa dulo ng kadiliman, nandoon si Jelay. Sugatan pero buo. Mag-isa pero hindi na nag-iisa.
At habang nakaupo siya sa ilalim ng buwan, isang batang babae ang lumapit, may hawak na maliit na kabibe. Ate Jelay, tanong ng bata, totoo po ba na may mga aswang? Ngumiti si Jelay, tinapik ang ulo ng bata, at tumingin sa liwanag ng buwan. Totoo, sagot niya. Pero totoo rin na kahit ikaw pa ang anak ng dilim, may pwede ka pa ring piliin liwanag. At ang buwan ay lalong lumiwanag, waring sumasang-ayon sa kanyang sagot. Sa mundong puno ng lihim, takot, at dilim ang pinakamalaking himala ay hindi ang kapangyarihan. Kundi ang puso na, sa kabila ng lahat, piniling maging mabuti. Dahil ang liwanag ay hindi laging isinisilang. Minsan, pinipili mo itong maging ikaw.